Okay, magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Andito na naman po ang programang Kapatiran para sa Bayan. Tayo po ay mapapanood at mapapakinggan via website www.dwic882am.com at i-download ang DWIC application DWIC 882 sa iOS at Android phone. Live rin via DWIC 882 Facebook page. Hotline po natin is 8470-1750-254. Yes. And text line, Kuya Joby? 0999-376-6768. Tayo po ay napapanood sa digital free TV na Aliw 23 sa Sky Cable Channel 72, Signal Channel 24, TV Plus Channel 27, at GMA For the Box Channel 27. Take it away, Kuya Sherwin. Nasa ka na? At Available. available rin po kami sa digital TV devices, TV receivers. Mangyaring scan lamang po ang inyong digital TV receivers at digital boxes upang mapanood ang Aliw 23. Oy, bago yan. And now, Tandaan nyo, ilang araw na lang? 70 days. 70 days before Christmas. Oo, ibabatiin ko nga lang pala na mabilisan yung anak ko nung last Saturday, nag-birthday siya. Happy birthday and belated happy birthday sa aking unika iha. Iyo, happy birthday. At gusto ko rin batiin ng congratulations and best wishes si Emmanuel Nogoy, pinsan ko na kinasal siya last Saturday, at kay Grace. Malamang anniversary nila, October 14. Iyon, ang galing mo. batiin ko na rin yung lodge namin. At least nakasurvive sa stated meeting na. Oo. Ay, siya nga pala, babatiin ko na din, nakita ko, nakasubaybay na naman po ang ating kapanalig at manonood na si Lito Padilla ng Nako, Pasig ayun. City Live. Walang kakupas-kupas Oh, talaga si maraming Kuya salamat Lito. po. At saka si din po, Anthony Belay ng Talavera Lodge. Salamat po sa pagsubaybay at kay Ateng. Okay. So, medyo maganda yung usapan natin ngayon kasi usapang bulletproof. Oo. Hindi, natataon to kasi syempre, Eleksyon. election. Election. Election, talagang ganyan. Pero hopefully, hindi naman ganun kagulo this time. Actually, may balak ako, bulletproof yung tricycle. Pakilala mo na kaya, Kuya Jerry. ang Pakilala ko. Ito po kalodge ko at idol ko rin ito kasi nauna sa akin na mag-master to. Oh. Hindi ako magma-master kung hindi dahil sa kanya. Dahil tinuruan niya ako maging humble. Yeah. Oo. Wala na tayong patumpik-tumpik kasi pag sinabi ko lahat yung kanyang qualification from masonry to course, baka maubos yung natin. Kulang. Kulang talaga. Kulang. So, without further ado, very worshipful, Robert R. Saluta. Isa po siyang sales director ng Exo Armory. Okay, take it away, Kuya Robert. Good evening po. Salamat po sa inyong pagunlak at nandito tayo sa studio ninyo. Medyo nakakasyak, masyado malaki. Mataas dito yung masyado mataas yung mga view natin dito. Nasa mataas na floor tayo eh. Nasa 30th floor. 30th na. 30th floor. Parang kitang-kita natin yung mga building eh. Yes. Oo. Maran may nakikita tayo dito sa harap. Ano ba yan, Kuya Robert? Yung mga yan. Anyway, ito pong mga salamin na to ito mga sample ng ating mga thickness ng mga armored natin. Thickness. Anyway, bago ko po siguro simulan to, bigyan ko lang kayo ng konting background. Ano ba yung Exo Armory? Exo Armory. Yes. Exo Armory po kasi is, we've been in the business for 22 years. 21 years pala. 21 years na po tayo as Exo Armoring. Dati ho kaming US company which is the Ogara and Eisenhart po. They stay here for siguro mga 4 years. And then, nung binitawan nila yung company, we decided to continue the business, no? So, sinimulan ng mga boss ko yan, na sila Mr. Dante Manalang and Arvin Villanueva, plus me, no? We started kami as Exo Armoring, 7 technician and 4 po sa opisina, no? One is handling the managing director, production, ako po sa sales at saka sa accounting. So, 4 lang ang nasa opisina namin. Kumbaga basic employees.
11. Oo. Yes. Yan po, start. plus yung tao sa planta. And then, siguro kung sa tagal ho namin, no? And then, dati ho kaming US company, nung tinuloy ho namin yung business po, no? Medyo, lumaki naman ho tayo ngayon. We started na ang planta namin, parang nasa mga 500 square meter, parang ganyan. Ngayon po, ang planta ho natin, 2,500. Wow. 1/4 hectare. So, located po ito sa Ayuste Building, Marcos Highway, Cainta, Rizal. Yan po, Okay. after Santa Lucia Mall. Kaya po, ito ang landmark nito dating yung gano'n, yung sikat na theater. Alam ko, APT Theater. Tama po ba yan? ATP, malapit. ATP Theater. Sa harap po ng Town and Country Executive Village. Okay. Pero you said about Exo Armoring. Ano ba what do you do as a business company? Well, kami po ay nasa armoring business po ng mga vehicles, no? So, we Vehicles. provide VIP cars. Na ito po yung mga protection po sa mga... Ayun, ayan. Yun. Ayan, Ayan po, kung makikita ho ninyo, yan po yung ating mga ginagawa, no? Sa ating planta po. Uy. Oh. Ayan po. Yan po yung mga steel plating natin na tinuturo ho natin. And yung pong parang dilaw po sa flooring, yan po yung Kevlar blanket na we use po sa flooring natin. Kevlar, you mentioned about Kevlar. Ito po ba yan? Ganito po yan, yung po sa flooring po natin is blanket type. Ito po kasi press po. Ito usually ginagamit natin sa body rin. Oo. Okay, iba po yung sa flooring. Okay. So, yan po yung mga makikita ko nyo dyan, yung mga steel, no? So, we cut the steel, kinurcurve din po natin. As much as possible po, kung hanggang saan natin pwede i-cut yung bakal, dapat to buo-buo. Kasi po, ang bakal po kasi, nagiging weak din siya Oo. kapag marami pong cut Bend. at saka weld. Like this one, Kuya. sasakyan ba yan? Anong sasakyan to? I think is Nissan Royal. Royal. So, Kuya Roger, ibig sabihin, pag Robert. sorry. Pag nagpa-armor ka ng sasakyan, it's not just the glass, kundi pati yung buong body. Buong body. Buong body. Para At pati yung flooring din. Para bang yung turtle, nasa loob ka nung shell niya. Parang ganyan po yan. Galing. How about yung gulong? Kasama rin yung Yung gulong. tires naman, we install a run flat. I forgot to bring, no? Yung run flat kasi natin, parang meron tayong donut sa loob ng gulong. Parang Palaman. Oo. May hangin pa rin siya. So, kung sakali pong barilin po yung gulong at mabutas, siya huwi magro-roll. Gulong siya. Kasi you cannot, depende po sa run flat mo, you cannot up to 50 kilometers, depende po sa road condition and speed. And then also, yung isa namang klase na usually ginagamit sa handgun, kumbaga ho, same din po yun, mas maiksi lang, 15 kilometers lang 15 pwede nito po, isa 50. Pero yung 15 po, malayo na ho yun para maghabulan pa kayo. Okay. When you say bulletproof, Kuya Robert, just in case, you mean to say it's really bulletproof o hindi naman? Actually, to be honest, no, wala ho talagang bulletproof. Bullet resistance lang po talaga. There's such things as bulletproof. Bullet resistant po yan. Kasi po, ang salamin po natin, no, like this one po, no, halimbawa po, natagtag po ng bala ho yan. Siyempre, pwede na mag-penetrate yan. Ang importante po kasi is yung paano ho tayo makakaalis sa unang harang sa atin o yung inambush tayo. Metal lang gano'n. Ayan po. O, katulad yun, yung metal. O, yan. Ayan po, Kano no. po ba kakapal ito? Parang pa-focus nga po natin, ma'am. Isa-isahin ho natin, no? Dalawang klase po kasi ang armoring, no? Isa yung ginagawa ho natin, no? Isang handgun protection and assault rifle protection. Ang thickness po ng salamin po ng handgun protection po, kung makikita nyo yan, is 21 mm po yan, supposedly. 21. Tingnan nyo, ganyan ho kakapal. 21. mm po. Parang 1 inch ba yan? Ayun. So, kung ano po yung... Ayan po, ayan po. Yan, ang kapal. Tignan nyo yung kamay ko. Ito, yung parang meron din silang reference kung gaano kanipis. Ayan po, ayan. Ayan yung metal. Ito Yan yung po metal. Ito yung salamin. Apo, sa salamin po na tayo, no? Itong salamin ng handgun po, 21 mm po yan, no? At saka kung makikita ko ninyo, curve po yan. So, yung curve po yan, sir, kung ano po yung korte ho ng sasakyan po ninyo, no? Like, bawa, Fortuner or Expedition, It will follow. it follows dun po sa curving ng po ng mga glass. galing. Para ho, Dito na rin ba ginagawa yung curving o hindi naman? hindi ho, lahat po ng materialis natin imported. Galing po yung South America.
Okay? Yung glass po natin, yung steel po natin galing po Sweden po yan. Okay po, so iba-iba ho yan. As important po talaga ho, no? How about the Kevlar? Kevlar po, ito po, Kevlar po yan, no? So, ano din po to, sa isang supplier po natin, DuPont naman po ito. Parang ganyan po. Apa. Kuya, di ba sabi mo kanina dun sa mga pistols yung 21 millimeters? Ang- Paano yung thickness ng ano? Okay pa. Paano pag sa rifle? Ito. So, isahin ko na muna para isang, Sige, sige. itong salamin na ito, pang handgun po, ibig sabihin po, pang short firearm. Okay? Yung 9mm po na Uzi, ang bala ho ng Uzi kasi is 9mm din. So, kayang-kaya ho din ito. Okay? Ang kadikit po kasi nito, no, either sa body po, no, steel na 3mm steel, Okay. or mas lightweight ka na Kevlar. Kevlar. Okay, dalawa yan, mamili ka. Ang advantage po kasi ng 3mm steel, this is designed for 60-degree angle ng M16. So, kung babarilin nyo po ito ng 60 degree na naka-angle po ng pagganito, hindi mo magka-penetrate yan. Okay. Okay, wala namang mga amos usually na diretsong ganito. Magde-deflect Kaya kung lang. tumatakbo moving target po kayo, wala akong direct hit. Straight. Wala akong direct hit. So, hindi ma-penetrate yan. Hindi mo mag-penetrate po yan. So, yun po yung advantage nitong 3M. Ayan. Ngayon po, sa handgun protection po natin, no, I discussed the glass, I discussed the steel or Kevlar. Yung floor armor po na is optional. Okay? Optional means pwedeng idagdag nyo or pwede nyo tanggalin. Sa assault rifle, ito yung second, no? Ito, kung papakita ko sa inyo yung assault rifle naman po, kung gaano po kapal, no? Oo. Ayan po. Halos doble po yan. Tingnan. 2 inches na yan. Yan. Ayan po. Yun. Ayan po. Kahit idikit po natin. Yung kapal lang parang may tao na Ang Almost double. Apo. Ganito ang korte ho. At ganito ang kapal po ng ating assault rifle protection. Ito naman, pag sinabing assault rifle protection po, yan naman po yung 5.56. Para mas maintindihan po ng nakikinig po, no? Kasi M16, AK-47, M14. M14. Yan po yung mga baril na ho yan. M16, wag po caliber 50. No. This is not designed for caliber 50. Siyempre, Okay po. siyempre. Sa Sa steel naman na Kuya Robert, steel naman gaano kalaki yung, gaano kakapal naman? kapal naman po ng steel, no? Kung nakikita nyo ito, 3mm, doble yung Doble. ho So, ito. ganun din. Times 2. Ang kagandahan po kasi ng bakal natin ngayon compared before, no? Before we used 8mm steel. Ngayon po, meron Malaki po dun. tayong 6.5 na ang technology niya is same as 8mm. Oo. Kaya ho, ang kagandahan po, gumagaan na po, nagiging lightweight na po yung Mas manipis, mas magaan. po. Pero same din yung Pero kanyang same din yung features stopping niya, niya. yung stopping power niya. So, yun po ang kagandahan. At isa pa ho, no, like as po, no, ini-standard na ho namin ngayon ng 6.5 sa assault rifle, no, with Kevlar sa mga pintuan. Bakit po? Kasi po dalawang klase po ang bala ng M16. Isang SS-109 at saka M193. So sa atin sa Pilipinas po, we use M193. Ito yung po yung pinakamarami po sa atin dito. And then the SS-109 kasi po, yan po yung may knocking power ng konti. Yung green tip. Yung ba yung green tip o iba pa? Opo, meron green tip. Well, kahit green tip, kaya naman i-sustain nung ito. Natatest na po natin yan. Pero siyempre po, in US standard po kasi, pag nagtetest po tayo sa mga laboratory, hindi, kumbaga kung ano yung highest na ano, yun po yung kanilang dapat pagbasihan ng kalasin ng bala. So, pag pinasa po dito, ang specs natin from the certification, yun lang ho. Pero pag test po natin from the original, green tip po sa mga armored natin, kayang-kaya ho niya. Ayan po. Ayan po yung advances. Kaya, tapos po, yun nga yung, meron na tayong floor armor doon po sa assault rifle. Standard po yan. Paalimutan ko rin, no? Kumbaga, parang shell po, sa bubong po, meron po tayong armored, sa salamin po, sa body po, and the floor, plus the run flat. And also, nilalagyan din po natin ng mga protection po yung mga computer box natin. Importante po yan. Okay, yes, yes. Okay. Even the battery po. Noon po kasi, madalas magpalit tayo ng battery na parang gel type.
Ngayon po, kino-cover na natin ang bakal para same din po kung ano ho yung klase ng battery na Sa body. kakabit. Kukulong natin yung Battery. battery na lang. Instead na before kasi yung parang gel type kasi masyado naging Yung mga lighting niya, Kuya Robert, sama na? sa mga fender po, sa engine po, kasama po yan. Sama na. Okay? Ngayon po, doon po sa harapan ng radiator, optional po yun. Kasi po, to be honest, no, ang radiator po kasi pag binaranuhan ninyo yan, hindi kayo i-tirik agad yan para mag-overheat. Tama. Ang minsan po naging nangyari po, pag meron pa po tayong louver na gano'n, na naka-layer doon sa radiator, pag sa traffic mo siya nagkakos pa ng overheating. Oh. Maganda ho siya pag bago, auto mo. Pag naluluma ho siya, napipigil lang yung hangin. So, kaya ho ang optional, kung gusto nilang pagpalagay, lalagyan ho natin. So, yun po yung mga At saka kung kahit tamaan mo siguro yun, pupunta mo na sa machine yung sa makina. Isang dadaanan. Maraming dadaanan. Ano no, may mga auto na ho tayong naambos na noong 2007. Makikita ho ninyo, no, even dun po sa yung mga pinaka-body po niya, no, especially yung mga pillars, doble ho yan. Makikita nyo ho yan na merong, yung bala ho naghahanap ng lalabasan. Yan po talaga yung bala eh. Kung pag tama ho sa loob niya, naghahanap ng lalabasan yan. So yun po yan. Kaya talagang dapat po covered po talaga yung buong. Nasabi niyo po pala kanina, Kuya Robert, no, sa mga handgun and also in assault rifle. How about naman po sa mga grenades or something na kaya din po ba niyang ma-prevent ito? M203. O yung mga M203. Yung mga blast po kasi mas kayang-kaya ho nito mga kahit yung salamin po natin, kahit yung body. Kasi po, blast po yan eh. Ang tumatama dyan yung mga sharpnel eh. So scattered siya eh. Kasi hindi yung tulad ng bala po, ang pagmura dyan, concentrated yan sa isang 1 point. Dire-diretso yun. Kung kahit sa ilalim po, batuan ho tayo ng 200 grenades. Yung DM51, pag sabayin pa niya yung 2 piraso, kahit iba sa atin yan sa loob, kahit sa ilalim, kaya ho tayo sustain yan. So yung armor natin is talaga. O kaya pag ganunan ng M203 yung Kaya ho yun. Wala Ito, tayo. may follow-up po. RPG. Ayun, yan. Actually, yun po yung tanong ni Anthony Bile. Tinatanong po niya yung RPG daw po. Wag lang po yan. Wala RPG. Kasi the RPG, kahit yung tangke, yun kung ginagamit pang stop. true. Tangke. Kapal lang ho ng mga bakal ng tangke. Magkaiba ho. Pero may question ako. So, na-explain mo na at least meron na kami idea tungkol doon sa armoring, doon sa body, sa glass, sa even sa makina, tsaka doon sa gulong. Ano naman yung mga minimum requirement naman ng actual vehicle? Yun ang ano. Well, siguro ko sa vehicle, no, at least 2.0. So, yun ang isang Yung pinakamaganda. yung mga kailangan i-consider. Yung Yung engine 2.0 engine. to ano. Kasi meron tayong handgun. Kung yung handgun protection natin merong additional weight ng mga 350 to 400. Times 2 yan. Nasa 900 kilograms ang assault rifle. Naku po. So we need to upgrade the suspension also. Nagpapalit po tayo ng spring and shocks. Okay. Nagpapalit din po tayo ng mga brakes, ng mga ng mga brake pad. Okay. Pang racing na po. Kasi para kaya niyang pigilin. Kasi po ang kotse po ay nagwe-weight ng 3,000 mahigit. Magdadagdag po ako ng 1 tonelada. 4,000 at 5,000. Depende sa size ng vehicle. Depende rin po sa anong ilalagay nating klase ng armored na handgun o assault rifle. So basically, kailangan i-modify din yung sasakyan. Kasi hindi siya originally designed para mag-carry Oo, kasi mabigat eh. additional weight. Yes po. And also, siguro, dagdagon na rin, no, yung ating po mga hinges. Ang hinges po kasi ginagamit natin is fabricated na. Ano po yung original na Standard. na i-upgrade lang natin. Ang ginagawa ho natin is meron tayong solid, nagpapabricate tayo ng walang mga weld, buo-buo siya. Para mas solid. Makes sense kasi siya yung actual na magbubuhat talaga ng Correct. additional Sa weight. pintuan eh. Yes, siyempre, eventually, sa tagal din po, no, open-close, magsasag kahit paano yan. Pababa Madali na tayo pababa. makakapag-adjust dahil kasi yung hinges natin, hindi na mabaloktot.
Okay, okay. So, very interesting ang topic May isang pahabol po bago tayo Sige, may tanong ka pa para... Itatanong ko lang po, how about naman po sa engine? Meron din po ba tayong pwedeng may binabago po ba dito para po makasabay din sa weight? Pero bago niyo po sagutin yan, Yes. magta-time check po muna tayo, 7:25 ng gabi, magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Okay, nagbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan at mainit ang ating topic tungkol sa bulletproof vehicle. Armoring. Kasama pa rin natin ang ating sales director ng Exo Armoring, si Kuya Robert, very worshipful Robert Saluta. Yun. Okay, baka meron... Yung kanina, question natin kanina. may nabinbin na question Tungkol kanina. sa makina Sa na makina, siguro ito yung yung sa mga pag-remap o yung pag-upgrade ng mga system nito para makasabay dun sa mga ikinakarga na added weight. sa sasakyan. P. Robert, take it away. Sa mga engine naman, no, tulad ngayon, ang mga makina ng sasakyan, medyo paligid na makita nyo 2.0, 3.5, pero tinaas naman nila yung mga torque at saka mga horsepower. Kumbaga, nag-regear din sila. Kaya, siguro, ang pinaka-minimum yung 2.0. Kasi malalakas na po yan. Going up. Depende po rin kasi yan sa level na gusto mong ipagawa. Diba? Yan po. Siyempre, we recommend also the SUV and then yung mga kotse po na mas malaki po ang mga makina. Yan po. Pero normally, ang in your experience, for In the, years... 40? Ilang years na po? 21. In 21 21 years. years. Ano yung mga kalimitan na pinapagawa sa iyo? Bali, ang sa SUV, atin po is SUV, no? More on SUV. Siyempre, yung iba, they prepared yung mga Toyota Fortuner, Montero, and mga big SUV. Expedition, Land Cruiser, and mga Suburban, Tahoe, yan. Siguro kay Robert, extreme style. Ito yun, yung pinaka Yan, may pinaka. Ano yung pinaka, Land Cruiser yan. kumbaga sabihin natin, pinakamababang specs na sasakyan na nagpagawa at saka yung pinakamataas. Kumbaga yung extremes, end-to-end. Siguro, ang pinakamababa, Camry. Yun ang Mga 2.0. 2.0 May may 2.4. Before kasi may 2.0 niya, may 2.4. Yes. Ngayon kasi may 3.5Q, di ba? Yan, Camry, Honda Accord, yan yung mga dati. Luxury pa rin. Doon sa kabilang end naman, yung Sa mga kabilang end, pag high-end SUV ka naman, andyan na yung mga Sequoia, Yun. Escalade. Malalaki na. Ayan na. Yan na yung mga SUV na mga malalaki na. Kuya Robert, may nagtanong po dito, nagtatanong lang po si birthday boy John Mabaw ng October 17. Happy birthday siya in advance. Trainer din yan Tinatanong po niya kung pwede daw po ba ang bulletproofing sa mga hybrid na sasakyan. Ayun, magandang tanong Well, yan. pwede rin naman yan. Kasi yung mga hybrid ngayon, malalakas din naman ang makina. Yun. Pagkakaiba lang naman yan, pagdating sa traffic, yung electric ang gagana, kaya tumipid. Pag tumakbo na ulit yan, magagasolina ulit siya. Oo. So yun po ang pagkakaiba naman yan. Ay, so pwede din. Sir John, pwede na po yun, Pwede baka, yan. baka may malamang hybrid ang sasakyan ni Dobbs John. Malamang. Happy birthday sa iyo, John Mabaw. O yan, kung makikita nyo, di ba, meron po tayong, yan po, halos patapos na po yan. Ano yan? Anong kotse yan? I think, Land Cruiser po Land yan. no? Cruiser. So, after po nating ibilagay po yung mga salamin, ayan po, may mga konti tayo nakita sa right side na kailangan pong pinturahan. Kasi kinat natin yan. Kinat natin yan Okay. para ibalik yung dating mga frame. Gaano katagal, kuyang, yung buong process? Ayun, yun ang pinaka. Pag-aayos ng Yan. sasakyan? Ang armoring natin ay takes 3 months to finish. 3 months. Pala nun, Finish one Matagal vehicle. din, Kasi matagal. kung mapapansin po niyo, kahit sa picture na yan, halos tinir down natin lahat . Ang naiwan lang po dyan yung body. Yung mga pinto, tanggal ho lahat, fender, everything, at saka yung engine po. Yung chassis din po ba, Kuya Robert, is pinapatibay din natin? Yung chassis niya is original yan. Wala tayong pinapalitan dyan. Okay. Okay. Ang mga more ang pinapalitan natin dyan, hinges, Hinges, suspension, brake pad, yan po, at saka mga salamin.
Okay. Ang ano po ba, ang pagbe-welding po ba or pagbe-bend ay nakakahina din po ba ng metal na ginagamit natin? Hindi, no? Kasi kung makakapapansin nyo kanina yung pinakita, no? More on buo-buo yung kinakabit natin, saan natin binibend. So, ibig sabihin po, saka tayo magwe-weld, hindi to parang mga maliliit na peraso na masyado maraming cut at marami pong weld. Kaya po nakikita nyo ngayon is ano yun, kanina yung black na yun is taho yun. So, ayan po, for delivery po yun. Kanina, yung parang... Pinapakita yung mga Siguro sakyan doon sa ano. Yan, sa Oo. Taho yan. Ang gusto kong tanungin dito is, what makes you a cut above the rest? Oh, Diba? yan. Sa mga... of all the armoring, kasi gines ka namin dito. So, what makes you the best of all best? Well, siguro, no, hindi tayo tatagal ng 21 years Yeah. sa business ng armoring. Tayo yung unang-unang nag-armored ng imported sa Pilipinas since 1996. Dati ho tayong Ugara Hess & Eisenhower, US company po. Talagang US ang nagpapatakbo during that time. So after po na 1996, from Subic po, napunta ho ng Manila. At nung December 2001 po, naging they decided to stop the armoring kasi po. During that time po, ang ginagawa lang ho namin doon ay isa-dalawa. Kumbaga ganun ho kakonti. Kasi po yung cost namin ng armoring noon is sobrang mahal. Okay. Kasi nung araw po, nung 2000 na pagpasok ko dyan, I think mga $95,000 na armoring pa lang namin noon. So, nung naging kami na ho, nagbago na ho yung presyo. Yan. Total, nabanggit mo eh. So, paano po? Ano yung price range? Well, Sedan muna, sedan. siguro, ganito. Mas napakasimple, no? Sa handgun, siguro nag-range tayo ng 2.5 to 2.8 million. Okay? Pesos. Pesos. Sa assault rifle, nag-range ng 3.5 to 3.8. Depende ho sa size ng kasakyan. Kasi kung nag-size na po yan ng high ace, sobrang laki na ho. Mas yan. malaki na. Nasa 4 na milyon na po ang presyo niyan. So at least mga 2.5, tapos going to as much as 4 million. Yes. To be honest po, no, kami po ang pinakamahal na armoring. Bakit po? Una-una po, lahat po na empleyado natin matagal na po. Kumbaga, kung experience lang po sa paggawa, quality-wise po, Tenured na talaga ito mga. andyan po yan. Regular po lahat ng empleyado natin. Yun. So, siguro masabi ko sa iba, masyadong maraming mura, pero nakikipag-subcon lang sila sa ibang gumagawa. And then, siyempre po, kung may problema po, mahirap nilang balikan kasi wala na po yung subcon na gumawa nung sasakyan nila. Okay? Siguro third, pagkakaiba pa ho, after sales. Yun. Di ba? Napaka-importante po niyan. Tayo, parang tayong doktor. So, serbisyo. yung ho natin, kung may problema, may nagkakaproblema ho sila, kahit minsan madaling araw, nakakasagot pa ho ako. Uy. Ayan. Kumbaga, So kayo po talaga, Call center pala to. so kayo ko mismo, Kuya Robert, ang talaga sumasagot sa mga customers. Yes. Ang galing naman. Mas gusto ho nung ating mga kliyente na tayo yung kausap personally na Galing. yun po siguro yung advantage natin na mabait tayo. Kaya Robert, meron ako isang tanong sa iyo. Yan, Siguro, without mentioning names, without laying down specific occasion or situation, pwede mo ba ikwento sa amin yung isang senaryo na nasubukan, Napatunayan patunayan ang ng tibay EXO Armory. Oo. Okay. Actually, meron ho tayong kliyente rin no, noong 2007, I think around Espanya po. No? Ito is Nissan X-Trail. Okay. I think is a money changer po yung owner nito. No? And then, inarang sila, handgun po to, no? Pero may mga putok po ng mga baby Armalite. And 45. I think binilang ko yung tama nung auto is 42 shots. 42. 7 and 12 po sa tapos inabol pa kasi sila noon during that time. So may ano pa, may chase pa. May chase po. Okay. Kasi may bit-bit na sila ang pera noon during that time. Okay, 2007. I asked the client na, ano tayo, interview or ganyan. Ayaw na niya.
Okay na yan. So, buhay yung tao. Importante po buhay yung tao. Yun. So, yan po yung mga experience. And also, ito kukwento ko lang din sa inyo. In comes of, accident, sobrang safety niya. Kasi, siguro dalawang kliyente ko na tumaob yung auto nila. Tatlo. Nag-turtle. Tumaob po talaga. Kumbaga kung hindi siya armored, patay lahat sila. Uy, Siguro it comes with kasi syempre reinforced na yung sasakyan. Yes. Kasi po ang original side beam impact po ng sasakyan, tubo lang. Ito po kasi isang buo na bakal na nikinorte ho ninyo sa pintuan. So talagang Parang turtle nga. literal na strengthen na talaga. Kahit binangga yung hindi armored, binangga yung auto nila, wasak po yung hindi armored. Buo yung auto nila. Pero sabihin, kung safety, sasabihin ko, yung pinaka-safe, para ka nasa Bolte. Diba? Parang gano'n. Parang yung bahay mo, second house mo yun pag nasa labas ka. Di ba? Kasi, especially during election time, siyempre pagod ka, you need to rest. So, when you travel, going in another barangay, for example lang, siyempre, makapag-relax ka, kahit pa makahanap ka man lang, para pagdating mo doon, kasi kung hindi, wala kang peace of mind, mamaya merong... Ika nga, makapag-power nap ka, Yes. hindi ka nag-worry. Yes, yan. Mamaya merong motor dyan sa gilid mo, hindi mo makapansin. Diba? Ito, question lang po, regarding naman po sa noise cancellation, pati din po ba yung noise na ano din natin yan? Well, yung sa noise, pwede kasi nasil na natin kasi from the yero, tapos nadadagdagan pa na mas makapal. Oo. So, yung noise, medyo mababawas Galing mababawas talaga. outside. Ito pa ho yung yung pagbaba po ng side windows. Naibababa po ba yun? Well, nabababa po yung dalawang harapan natin. Standard po sa amin yan. Kung mapapansin po ninyo, mabilis po bumaba ang motor natin kasi po yung motor natin Iba na din. galing pong Germany. So, iba na din. pinapalitan Yung na galing rin. po. Oo. Maganda po yung motor. So, ibig sabihin po, mabilis din bumaba, mabilis din umanig. Okay, bakit maganda bumaba yung bintana? Okay, number 1, kung may checkpoint at hindi ka siguradong checkpoint talaga yun, hindi mo kailangan mag-open ng door. Kasi once you open the door, meron na kasing force na kayang-kaya ka ng atake sa labas. Kasi ikaw yung nagbukas, hindi mo naman kaya atake kasi ang liit lang nung hahawakan mo para mabalik mo. Siyempre, kung power yung window mo, pag binaba mo siya, kapiraso lang. Kasi limited din naman going up, going down yan Yes. Open the light, hindi na maalangan, may search warrant siya para gawin yun. Checkpoint So, open the window, usapin mo siya open the light. Pag alangan, hindi pag angat mo nun, mabilis naman. Mabilis, Hindi mabilis, naman siya mabilis. slow motion Mabilis yun. Kasi yung motor natin, sabi ko kanina, made in Germany. So, yung motor pa lang is 75 to 100,000 na agad motor pa lang. Ang motor. Grabe. So, ganun po yung ina-explain ko po, At, pangalawa, kung mawalan kayo ng aircon during travel time, hindi kayo suffocated sa loob. Kasi po, ang pagkakaiba mo nun, kung sarado mo siya, wala kang aircon, tumatakbo ka, ibig sabihin wala hangin pumapasok sa loob. Kasi dapat kung meron kang aircon, umikot yung hangin. Circulate. Circulate. So, yun po yung advance bakit bumaba ang bintana kailangan. And normally kasi yung kasi suggestion na ni Kuya Robert kanina, yung mga SUV. So, pwede mo rin bang i-modify yun kasi karamihan. Kung minsan, halimbawa, yung mga famous na o kaya politiko, kailangan niya ng company doon sa loob para hindi lang siya at saka yung driver niya ang magdi-depend sa kanya. So, it is possible din ba na maglagay tayo ng upuan ng mga gwardiya doon at the same time yung Ma-close in. paglalagyan ng baril para kung sakali, makaka-contain ka rin ng Actually, ambush sa'yo. Standard sa atin yung Pero bago niyan, ano muna tayo? Time check muna tayo. 7:46 ng gabi, magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Alright, welcome back po sa ating talakayan ngayong gabi ng Kapatiran para sa Bayan. Meron na naman po tayong hanging question kanina. Kanina. Kung i-modify mo to cater yung mga, siyempre yung mga close-in, famous o politiko. Modified natin. Sa engine ba yan?
Hindi, sa loob. Sa loob. mismo. Ay, sa loob. Okay, okay. Ma-accommodate, oo. Yung standard naman sa atin, no, meron din akong, pag binuksan nyo kasi yung mga likod ng armored ko, no, may mga gun port doon. Gunport yun yung nalagyan. So, kung gusto na upo sa likuran, pwede yun. Kaso, ang pagkakaiba kasi, kung puputok ka sa loob, ano, to be honest, no, yung maingay, honest, naka-silencer kayo, tapos yung usok nun, lahat nasa loob, Masusuffocate. yung shell nun, papunta lahat sa inyo, mainit yun. Di ba? Kaya ka naka-armored ka eh. Umalis ka na lang dun sa sisakay, pumesto. Nice. Pero pwede nilang gamitin. Kasi meron naman pong gunport sa likod yun. Lilipat lang ho yung tao sa likod. May gunport talaga sa likod. I see. O kami Like- nagpapagawagin gano'n. Meron po. Ay. Standard meron po tayo. Sige. Kuya, yung in terms of sa insurance, Yan. meron bang mga variations or meron bang special conditions pagka armored vehicle yung papa-insured? Actually, sa insurance, no, ay may mga insurance na tumatanggap ng as armored, merong hindi tumatanggap. So, kami, may mga lumalapit sa akin, meron akong kakilala na they accept armored. Paano naman po? Doble yan. Sa ano naman po, sa registration ng sasakyan, ano po siya as category? Wala naman eh. Actually, as accessories lang naman yun. Oh, Ay, yun. hindi po ba kasi yung iba, di ba, pagka naglalagay ng parang carrier sa ibang sasakyan, it will Upload. entail an additional registration. Or kailangan nakastipulate dun sa Wala naman. sa registration mo sa LTO. Pero pagka Armored. hindi kailangan. No, Maganda. Oo. Kasi siyempre, in the first place, ba't mo ipapublish? Oo. Tama. Logical. Saka accessories naman talaga siya. Kasi nasa loob naman siya. Kasi Yes. kung bubuksan mo yung auto, wala ka naman makikita eh, na bago. Ang bago lang doon is yung added weight pag binubuksan mo. And also, yung mga pinto natin, pag binuksan natin, magaang na rin yan. Hindi tulad nung araw. Kasi may mga ginagamit na tayong mechanism din pag ino-open mo at ino-close mo. So, maganda rin yung opening closing niya. Alignment. Medyo konti na lang yung time natin. Ang ano po bang Exo Armory ay meron pa po bang other services na pwedeng maibigay? Well, tayo, no, tulad ng mga ibang kliyente natin, like the van, meron akong sa YouTube ko po, no, don't forget to like and subscribe, no. Mention po natin. Nandiyan na tayo. Kuyang Robert po, makikita niyo ho doon. Kuyang Robert, okay. Meron po akong ginawa doon na tourer na meron pong 3 captain seat at saka may CR sa loob. Content. Wow. So, yun po yung ginawa ko isa. Sumunod po, may ginawa akong tourer. Hindi naman armored po, no? Pero nilagyan namin ng captain seat po lahat kasi yung sasakyan is tourer. Gusto nila lahat na re-recline. So, ginawa na rin po natin yung mga ganyan. Yung shop ko po, mayroon pa akong other company po na meron tayong car accessories, body repair and painting, mechanical po. Anything po. Basta automotive. Siguro, Kuya Robert, i-invite mo na sila at i-advertise mo na yung Kung saan to? Kung saan? Yes. Good evening po, no? Yung ating pong kumpanya, Exo Armoring Company Inc., located at Marcos Highway, Cainta Rizal. Ang address po ay Ayuste Building, Marcos Highway, Barangay San Isidro, Cainta Rizal. After Santa Lucia Mall, sa harap po ng Town and County Executive Village, malapit po sa ATE. Number. Number. Contact. You can call me at 8935-5164. M po yung direct line ko po. O kaya sa akin cellphone 0917-837-3099. Ulitin natin. Ulit. Okay. 8 na. 0917-837-3099 or my direct line is 8935-5164. Narinig nyo kanina, 24/7. Yes. Pwede mong tawagan si Kuya Contact Robert. center. Pwede ho tayo, basta tutulong po sa mga kliyente ho natin. Pag magpato, tawag ho tayo. Basta ho kaya ho natin, we can do it. So yung ano din po yung other services dun din po sa binanggit yung address. Apo, yung aking mga other services po, same din po yung address po. Andun po lahat. Okay. Accessories, subwoofers, speakers. Meron mo tayo. Galing. Setup. Kompleto. Yes, Pati po pala ang remapping ng makina, meron din po tayo doon. Meron din po tayo. Oh, galing. Okay, Kompleto. ganda. All in one po ang Exo Armory. Matatagpuan. One-stop shop. One stop. Okay po. Galing. So remember the number and the address. And also the owner na.
Siguro, Part order lang, part Part order. or siguro, ano na natin yung mga bate. Siyempre, baka makalimutan Teka lang, natin. baka unahin ko muna yung mother ko. Yeah. Birthday ho tomorrow. Oh, happy birthday. Si Saluta Mami. po. Opo. Happy Okay, birthday. tomorrow. Happy And birthday. yung akin pong may bahay po, si Ating Melay. Ay, ating meron. Yung mga anak ko po, na si Carson, si Charlotte, si Baka makalimutan. Robin and Trevor and Robin and Robbie and Lawrence. Okay. Kompleto rin. Nakompleto ko rin. Oo. Oo. Okay. Kuya Joby. Binabati ko lang pala ang aking may bahay na siyempre ako ay tawag dito, gusto ko lang ipamahagi sa mga kamag-anak ng aking may bahay na namayapa na po ang kanilang elder sa kanilang pamilya na Yes po. oo. Ngayong nitong linggo lang po, yun lang po, hindi ko na po muna mabanggit kung ano po ang lokasyon at saka ang time ng kanyang pag-deliver sa huling hantungan. Siguro po by next week at saka doon ko po i-announce sa mga kamag-anakan pang iba sa buong mundo na nakakakilala po sa inyong magulang. Maraming salamat Okay. po. Rest in peace din po. Siguro. Condolence po. Condolence. Condolence. Yeah. Ako, shout out lang sa aking mga anak, kay Sofia, kay Shane, kay Sean, tsaka kay Santi. Tapos, yung Angry Crab Restaurant, from 11 a.m. Oo. until 3 a.m. na siya open. Tignan mo yung anong oras. Yung, Oo. iba to. Ay, hindi ba? Iba to. Kuya Jerry, siyempre. Hindi, iba eh. Iba din ba? Okay. Kuya Joby. Yung Crab and Watch nga pala, promoted nga din pala. Kasama po ng Hungry Crab. Yeah. Ayan, okay. Mamaya sana magtatagay tayo kasi may Solomon Craft Beer. Oy, Kalimutan yung maraming Solomon Craft Beer. Actually, pagka gusto nyo mag-golf, meron naman po tayong Stance Restaurant sa Puerta Azul, Ternate. yung galing no. At kung gusto niyo mag-soul searching, meron din po tayo sa Tarlac. Ay, opo. Oo. Ano na po yun? Walang bayad po yun. Uy, Puro libre. galing Libre po naman. yun. Hi pala kay magkamali din ako. Kay Emil, tapos kay Iya, si Agnes, Jerry Jr., and Sino ba? Michael. Okay. Jaja. Okay. Kasi abot ko pala yung dalawang kumpanya ko pa, no, yung Trevor Enterprise po, no, ito po yung Brother Pearl and Painting, yung car accessories naman po, ito naman po yung CRS Auto Decal Car Accessories. Yan na po. Yun. Okay. Salamat po sa ating mga tech on duty, kay Kay Constantino, Chat Josue, Jem Barbon, Aldrin Cruz. Writer Hyacinth Lodivico, Com Assistants Jessa Barameda. At siyempre, meron Para kay Kuya Sherwin to. Next program po natin, Stories by Pangga Nika with Ma'am Nika Abaw. Okay, huwag kalimutan 70 days before. Okay, magbabalik po ulit See you kami. again next week. Oo. See you again. Thank you. Ito po ang kapatiran para sa bayan. See you next week po.